Pilipinas, ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. Hashtag ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. Hashtag ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. May 2 Miyerkules din po tayong nawalay sa ere. Kaya naman samahan niyo po kami ngayong araw na naman ng Miyerkules sa ating talakayan, kasama pa rin ang Employees Compensation Commission. Sa ngalan po ng ating Wonder Woman, Ms. May Binauhan, ito po si Yuel Reyes. At syempre, kasama pa rin natin ang nagbabalik na co-host, ang action woman, nag-iisa ng ECC, si Executive Director Attorney Kaima Velasquez. Attorney Kai, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Yuel. At syempre magandang umaga sa ating mga listeners at viewers, lalong-lalo na sa ating mga ka-ECC. At syempre, Sir Yuel, 'di ba? Parang 2 linggo nga tayong nawala. Sabi mo, nawalay tayo sa air. Kaya gawin nating espesyal itong Miyerkules na ito at itong episode natin dahil meron tayong bisita na inaasahan na dadating. Talagang worth it ang ating pagbabalik. Oo, kumbaga 2 weeks preparation para lang sa pagdating na ating espesyal na bisita mula sa Department of Labor and Employment. At syempre, pero bago natin siya makasama ngayong umaga, una muna maghatid tayo ng inspirasyon sa ating mga ka-ECC. Ngayong umaga, gusto kasi nating i-share yung kwento ni Tatay Casiano Felipe Jr. So, si Tatay Casiano kasi, siya ay isang dating seaman. So, ang trabaho talaga ni Tatay Casiano sa pagiging seaman ay pagme-maintain ng kanilang barko at isa rin siyang isang machine fabricator. Ang nakakalungkot dito, Sir Yuel, kasi although 28 years niyang trabaho ito, may isang aksidente siya na naranasan habang nagtatrabaho. At syempre, specialty ng ECC ang mga nangyayaring aksidente habang nagtatrabaho. Yes, so, kailangan natin siyang tulungan dahil naapektuhan dito sa aksidente na to yung kanyang kaliwang binti. At hindi lang siya isang beses na operahan para maayos itong kanyang aksidente, 2 beses pa. So, nakakalungkot para kay Tatay Casiano, pero hindi siya sumuko. At dahil hindi siya sumuko, ngayon magbibigay pa siya sa atin ng inspirasyon sa kanyang kwento ng pagbangon. Yan ang napakagandang marinig ngayong pagbabalik din natin. Oo Tapos ang 2 nga, linggo, Sir ibigay. Yuel. So, special na bisita, special na kwento kay Tatay Casiano at kailangan natin marinig kung paano siya natulungan ng ECC. Yan. At yan nga po ang ating aalamin sa ating kwento ng pagbangon ngayong umaga. Paano nga ba nakabangon si Tatay Casiano at paano nga ba siya natulungan ng ating ECC? Narito po ang kwento ng pagbangon ni Casiano Felipe Jr. ng Marikina City. Hahatid ng inspirasyon sa mga gawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho, mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, kwento ng pagbangon. Sobrang hirap nung naaksidente ako sa barko. Kung sa hirap at sakit, nandoon pa yung pag-aalala sa pamilya ko na kung paano ako makakabalik sa trabaho. Ako nga po pala si Casiano Tabios Felipe na dating seaman. Ang isa pong gawain ko sa barko or duty ay isa po akong maintenance ng buong barko at machinist fabrication. Noong time po kasi na aksidente ako, kinating ko po yung order ni Chief Engineer na repairing ko yung tangke
At sinimulan ko nga po sa pamamagitan ng cutting disc or grinder. Nagkataon nga lang po nung mapuputol ko na umipit po ang cutting disc. Yun po ay naipit sa metal to metal at yun po ang tumama sa tuhod ko. Hanggang sa ito nga pong tuhod ko ay nagkaroon ng isang malaking damage. Ang naisip ko nga po noong mga time na yon na ako ay naaksidente, yung paano na ang pamilya kong umaasa sa akin. Kaya naghalo na po yung sakit na naranasan ko at kalisabay po nilungkot dahil ang mga anak ko po ay hindi pa sila nakakatapos ng pag-aaral. Inisip ko rin po yung paano kung matitigil ako ng pagbabarko, yun po ang sobra kong pinag-alala. Nung pong na-rescue ako, dinala po ako sa hospital ng Columbia. Doon nga po umabot ako ng 19 days at ako po inoperahan. Nasabi nga po ng diretsahan ng doktor sa akin na yung pangyayaring nangyari sa tuhod ko ay hindi na po pwedeng maibalik sa dati. Kaya doon po ako lubos na nalungkot dahil paano na nga po yung pamilyang umaasa sa akin. Sobra po ang pag-aalala nila sapagkat ng mga time po na yun ay pandemic at nag-iisa ako na nasa hospital sa loob ng 19 days. Napakahirap po sapagkat yun lang may gagawin akong gusto ko na bagay sa loob ng ospital, hindi ko magawa sapagkat nag-iisa po ako. At noong time nga po na ako ay na-schedule na ng pag-uwi ng Pilipinas, hindi ko masasabing doble hirap o pwede pang sabihin triple ang nangyaring sakit at hirap na inabot ko. Kaya pagdating po ng Pilipinas, dinala po ako sa Manila Doctors at nag-decide po ang doktor doon na ako ay operahan uli sapagkat yung tahi ng doktor sa ibang bansa ay kumalas sa pamamagitan nga po ng nakabaluktot yung pa ako sa eroplano. Pinipilit ko nga sana sa katawan ko na makabalik ng barko subalit hindi na po kaya. Kahit na po pilitin kong malakas ang katawan ko subalit itong na-aksidente sa akin, malaking pagkakaiba, nabawasan po ng almost 70%. Kaya nag-decide po ako na maghanap ng pagkakakitaan. At sa tulong nga po ng kaibigan ko na kapwa ko rin seaman na naripat din, siya po ang nag-advise sa akin na bakit hindi ako lumapit sa ECC. Malaking tulong po sa akin na kahit na itong na-aksidente sa akin talagang super hirap ang inaabot ko. Malaking bagay po yung binigay na tulong ng ECC na ako po ay na-therapy. At nung nalaman ko nga po na makakatanggap po ako sa SSS ECC benefits, lubos po akong natuwa at nagpasalamat sapagkat malaking bagay po na makakatulong sa akin, lalong-lalo na sa aking pambili ng gamot at sa pang-araw-araw po na gastusin ko dahil ako nga po ay hindi na po kaya magtrabaho. Yun nga po, ang naging kabuhayan ko po ngayon sa tulong ng ECC, nagkaroon po ako ng isang talyer, dress shop. Nagbigay po sila sa akin ng materyales. Yun po ang isa sa pinuhunan ko kung bakit ako nakapagtuloy-tuloy ng ganito. At bukod po ron, ako po ay katatapos mag-training bilang isang machinist. Dahil meron po akong binabalak na magtayo po ng isang machine shop. Sa ECC, nagpapasalamat po ako ng marami sa binigay ninyong tulong sa akin. Pangkabuhayan, nakabangon po ako at muli pa pong babangon sa tulong po ninyo. Ako si Casiano Felipe Jr., dating seaman, na aksidente sa barko, negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. #ECC Word related sa DZRH. At yan po sa mga nakikinig sa radyo at nakatutok sa DZRH Television, napakinggan at natunghayan po ninyo ang kwento ng pagbangon ni
Casiano Felipe Jr. ng Marikina City. Anong una mong naramdaman, Attorney Kai? No-touch ako, Sir Yuel. Saka alam mo yung pinakamaganda na ma-highlight dito, yung pinili niya na livelihood na tinulungan siya ng ECC is yung similar din dun sa ginagawa niya sa barko, 'di ba? Parang machine fabricator siya sa barko. Pagdating niya sa land, pinili niya kumuha ng materyales, welding shop, 'di ba? Ito ay pagpapatuloy nung kasanayan na alam niya na at nagawa niya pa even though hindi na siya formal na nagtatrabaho sa barko. Kumikita pa rin siya para makatulong sa pamilya niya sa pamamagitan nitong hanap buhay na ito. So, hindi talaga nawawala sa atin yung skills, di ba? Pagka alam mo kung paano yung ginagawa, konting training na lang, konting assistance sa puhunan, pwede may ka talagang, pwede mo ipagpatuloy talaga yung paghahanap buhay at pagtulong mo sa pamilya. Which is the essence of yung return to work assistance program ng ECC. Bagamat nakakalungkot yung mga nangyayari sa ating mga kababayan na aksidente, pero yung ganitong nararamdaman natin yung tulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng ECC, nabibigyan ng magandang kinabukasan yung ating mga kababayan na makapagsimula ulit, Idikay. Sir inspiring, lalo sa iba pa. Hindi siya sumuko, pinagpatuloy niya yung buhay at ngayon mukhang mas maunlad yung kanyang hanap buhay at para sa pamilya niya naman ito. Ayan, at Idikay, ito na. Bago pa makakalimutan at umpisa pa lang to, bahagi pa lang po yan ng aming palatuntunan ngayon pong umagang ito. Para po sa ating listeners and viewers, ang kanilang isasagot sa ating easy question. Abay, ibigay muna natin ang pinakahinihintay na tanong. Easy question. Para sa ating mga nanonood at nakikinig, alam namin na inaabangan nyo ang aming easy question. At ang easy question ngayong umaga, ano po ba ang trabaho ni Tatay Casiano Felipe nang mangyari ang aksidente? Parang muntik pa natin mabanggit ulit. Oo nga parang muntik ko na sabihin na ganon yung trabaho niya nung na-aksidente siya. Pero para naman bigyan natin ng konting challenge ang ating mga listeners at viewers, ano po ang kanyang trabaho nung nangyari ang aksidente? Yan ang kaya dapat mula sa simula nakatutok, nakikinig sa mga ipinapalabas natin. Baka dun manggaling yung ating easy question. Huwag kayong bibitaw. Papakinggan nyo ang lahat kasi lalabas dyan sa easy questions. At sa atin pong listeners and viewers, i-comment po ang tamang sagot sa aming comment section kasama ang huwag nyo kakalimutan #ECC Work-Related at syempre huwag rin pong kakalimutan na i-share ang ating pong live streaming na matatagpuan sa DZRH News Facebook page dahil kapag wala pong share badge, sayang naman at hindi mapipiling manalo ngayong araw. At gaya nga po ng nabanggit ni Tatay Casiano kanina, Idikay, napakalaking tulong talaga ng libreng therapy na hatid ng ECC para sa ating mga PWRDs dahil isa ito sa mga nagiging paraan para muli silang makabalik sa paghahanap buhay. Kaya naman tiyak na mas marami pa ang matutulungan ng ECC kapag naitayo na ang sarili nitong o ang sariling Rehabilitation Center Complex. Magandang balita po ito, antabayanan nyo At abot kamay na dahil magandang balita nalagdaan na ng DOLE at DHSUD ang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex o yung binabanggit po namin na WRCC. Para sa buong detalye ng ating good news, narito po ang ating ECC Balita. ECC Balita. Bilang patunay ng ika-50 taong sulong sa pagtulong ng Employees Compensation Commission, lumagda ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ng kasunduan para sa pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex o WRCC sa Tanay Rizal. Pinangunahan ni DOLE Secretary at ECC Chairperson Benny Laguesma at DHSUD Secretary Jose Acuzar ang MOA signing na hudyat ng pagtutulungan ng dalawang ahensya para sa Rehab Center Project. Ayon kay Secretary Laguesma, ang naturang proyekto ay sumasalamin sa misyon ng ahensya na maghatid ng dekalidad na serbisyo sa mga manggagawa. Higit pa anya, sa kompensasyon, ang itatayong istruktura ay magpapagaling at maghahatid ng pag-asa
sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Nakapaloob din sa kasunduan ang pagtatayo ng housing units para sa mga apektadong manggagawa sa ilalim naman ng 4PH program ng DHSUD. Ang Workers Rehabilitation Center Complex ay magbibigay ng malawak na serbisyo kabilang ang physical at psychological rehabilitation at livelihood and skills training na tutulong sa mga manggagawang nagtamo ng work-related disabilities na makapagsimulang muli sa kanilang buhay at hanap buhay. At yan po ang ating ECC Balita. Sa atin naman pong pagbabalik, makakasama na natin ang ating special guest mula sa Department of Labor and Employment. Ating pong pag-uusapan ang mga paghahanda at inilalatag na mga programa ng DOLE para sa nalalapit na pagdiriwang ng Labor Day. May isang buwan na rin ngayon hong taon. Kaya naman tutok lang dahil magbabalik po ang hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa GZRH. Idikay. Thank you, Sir Yuel. Siyempre, magandang umaga sa ating mga listeners at viewers at ating mga ka-ACC. At siyempre, katulad nung minensyon natin kanina nung nagsisimula tayo, Sir Yuel, 'di ba? Makakasama natin as special guest ngayong umaga ang ating DOLE Undersecretary for Legislative Liaison, Legal Affairs, and General Administration. At hindi lamang yan, siya rin ang chairperson natin ng Labor Day Celebration Steering Committee ngayong taon na to. At sir, welcome back po sa hashtag ECC Work Related USEC, Attorney Felipe Egargo Jr. Magandang umaga po, Yusek Egargo Jr. Magandang talagang iba yung pakiramdam. Parang pagiging smiley ni Yusek, nakakaganda lalo ng araw natin. Yun nga yung sinasabi namin. Actually, Sir Yuel, makwento ko lang sa'yo ng kaunti. Si Yusek Jr., aming pinakamasipag at pinakagwapong Yusek sa DOLE. Oo. Kaya, very, very happy tayo na makasama siya ngayong umaga. Di ba po, Sir Yusek Jr.? Magandang umaga sa iyo, Edikay. At magandang umaga din sa iyo, Sir Yuel. Magandang umaga, sir. Yan. Karangalan ko po ang maging bisita sa araw na ito. Opo, lalo marami nakikinig sa atin, Yusek, all around the Philippines, nationwide, na napapakinggan tayo ng mga kapwa natin, mga manggagawa rin po na magandang malaman yung ating pong talakayan ngayong umaga. At una na nga po dyan, yung tema ng ating pong ika-123rd na anniversary po ng Labor Day ngayong taon. Saan po ba ito nakasentro, Yusek? Ngayong taon na ito ay ipinagdiriwang natin ang ating 123rd Labor Day celebration. Kung matatandaan mo, Sir Yuel, ang ating tema ngayong taon na ito ay manggagawang Pilipino, kaagapay natin sa pag-unlad, sandigan ng matatag na bagong Pilipinas. Nakasintro ito sa ating manggagawang Pilipino dahil sa kanila, kinikilala natin na sila ay isa sa mga haligi ng ating ekonomiya. Kaya nararapat lamang na bigyan natin ng kaunting pagdiwang ang araw na ito ng araw ng paggawa. Alam mo, Yusek Juni, alam ko po personally kung gaano kahaba at ka-detalyado ang pagpeprepara natin para sa Labor Day celebration ngayong taon na to. Tuwing Lunes po, meron po kaming meeting, steering com meeting para po sa preparations natin para sa Labor Day. Kaya po gustong-gusto natin ma-share sa ating mga nanonood at nakikinig yung mga programa at serbisyo na inihahanda ng DOLE para sa mga manggagawang Pilipino. Ngayong Labor Day, Yusek, ma-share natin sa kanila ano po itong mga iaalok natin para sa mga manggagawa. Actually, Erikay, marami tayong mga programa na iaalok sa ating manggagawang Pilipino. Maliban lamang sa ating nakagawian na 4 na programa na malalaki, ay mayroon tayong tinatawag na job fair, tupad payout, livelihood assistance,
at saka yung kadiwa sa Pangulo. Itong ating pinaiiral na mga programa na malalaki ay parte ito o bahagi ito sa ating maluwagang siselebrate ng ating Labor Day. Itong ating Labor Day celebration na Sir Yuel ay hindi lamang naka-sintro dito sa Metro Manila, kundi lahat ng ating 16 regions, kasama na yung field offices at saka yung satellite offices ng 16 administrative regions, ay nagdiriwang din sila ng Labor Day celebration. At bawat regional office ay mayroong committee na create para sa pagdiriwang ng Labor Day celebration. Nabanggit niyo po, Yusek, yung job fair. Marami nag-aantay. Palagi ko marami nakangiti ngayon at nag-aabang na. Sa iba't ibang bahagi ng bansa at napapakinggan tayo, ilang job fair events at sites po ba ang aabangan ng ating mga kababayan at ano-ano industriya yung lalahok sakaling sila ay may skills sa machinery tulad ng napakinggan natin kanina. Kwento ng pagbangon kanina, Sir Yuel. Opo. Ang sa ngayon as of now ay mayroon tayong 66 na sites. Wow, ng 66. ng job fair. Nakakalat 'yan all over the country. At yung ating mga job vacancies sa all over the country ay nasa 100,000 100,000 plus na job vacancies. Opo. 100,000, to be exact, 100,450. Ang dami Marami pala na nun, yun. Yusek. Opo. Anong klaseng mga trabaho naman yan, Yusek? Yung mga 100,000 na yan. Yung Opo. 100,000 na mga job vacancies na yan ay kinategorize natin sa iba't ibang sectors. Opo. Like manufacturing. Sa manufacturing lang aabot ng 8,000 mahigit ang job vacancies. Madaming kailangan. Yes po, Yusek. Retail services, BPO, yung business outsourcing, opo. and then retail, tourism, construction, maraming sari-sari kung saan magpifit ang ating job applicant. Opo. Doon siya. Oo. So siguro kahit na anong skill set ang meron kayo, kung nangailangan kayo ng trabaho, pumunta po kayo dun sa mga ino-organisa na job fairs ng Department of Labor and Employment. Kasi sabi nga ni Yusek Juni, napakarami available na mga trabaho na naghahanap ng mga manggagawang masisipag para punuan ang mga ito, di ba, Yusek? At merong na-hire on the spot dyan. Oo, Marami. yung HATS, di ba? Tuwang-tuwang nga si ating Pangulong Presidente Bongbong. Kasi marami ang na-hired on the spot sa mga job seekers. Opo. At yun ang talagang uuwi kang may pag-asa. Nakangiti. At pupunta ka na may pag-asa, uuwi ka nang nakangiti dahil hard on the spot yung karamihan sa ating mga naghahanap ng trabaho. Pero Yusek, ilan po sa mga nabanggit ninyong programa para sa Labor Day ay ang malawakang pagsasagawa rin ng kadiwa ng Pangulo at pamamahagi ng livelihood assistance at payouts para sa mga benepisyaryo ng ating Emergency Employment Program. Gaano po karami yung kadiwa? Kung di ako nagkakamali, ito yung nagbebenta din tayo ng Yes, sa mababang presyo. mababang sa presyo. mababang Oo. presyo. Gaano po karami yung ilalatag na kadiwa Sa ngayon, Sir Yuel, ay mayroon tayong 61 kadiwa sites Oo, ang dami. na mayroon tayong convergence with the Department of Agriculture na sila mismo, ang mga farmers mismo ang magtitinda ng kanilang mga produce para sa ganun maiwasan natin yung tinatawag na mga middlemen. Opo. So, mababa ang presyo at ito ay tulong para sa ating manggagawa para sa ganun ay makabili sila ng katulad ng bigas, gulay, prutas ng mababang presyo. At tulong lalo po At sa ating local tulong- farmers. Tulong sa ating local farmers. Opo. Ngayon doon naman sa sinabi mo na
DILP Opo. na assistance natin, ng livelihood assistance. Kasama po yung tulong panghanap buhay sa mga Tulong displaced. panghanap Opo. buhay ngayon ay sa DILP naman, sa ating livelihood assistance, mayroon tayong tinatawag na 16 beneficiaries Mhm. at 71 awarding sites ng ating livelihood assistance. Ay ang ipamimigay naman ng DOLI dito ay 339,998,163.51. Wow. Sa mga hindi po gaanong familiar, Yusek, dun sa DILP, in few words, ano po yung ano nito? Ang Benepisyo. in few words, ito ay ibinibigay sa mga mayroong tinatawag na entrepreneurial skill na mga walang mga trabaho at gusto maghanap buhay. Binibigay ng DOLI yan para palaguin. Halimbawa, Nigo Card, bibigyan sila ng Iba't ibang iba-ibang pamamaraan po. negosyo. Oo, katulad yan yung binibigay ng ECC naman na livelihood assistance. Actually, ano yan minana namin sa DOLE yung concept, 'di ba? Yung DOLE Integrated Livelihood Assistance Program. Yun yung binibigay natin sa mga yun nga, enterprising na mga Filipino na manggagawa na instead na maghanap ng formal na trabaho, kung gusto nila ng sariling negosyo. Oo, 'di ba? Minsan sinasabi kailangan tayo, maparaan. Opo. Magaling dumiskarte. Ito yung kanilang pagkakataon na nagkakaroon sila ng mga pangsimula para dun sa kanilang mga Opo. livelihood na pangangailangan. Tsaka malay natin, doon talaga sila ED tsaka Yusek mag-boom, ano? O, doon. Mapalaki nila yung maliit na negosyo, magsumikap at Kaya mas nga malayong mararating. mayroon tayong tinatawag na enhancement. Oo. Kung halimbawa nakikita natin na talaga namang nagsisikap at napapalago nila kung gusto pa nilang mas malaki ang puhunan. Pwede ganun, mag-apply pa, no, Mag-apply Yusek? pa At bibigyan pa natin. sila. Ano, kasi Oo. Balita parang po yan. reward yan sa kanilang Opo. pagsisikap at Determinasyon. determinasyon. Mm-mm. Ngayon naman po, Yusek, isa rin po sa mga activities natin Labor Day yung Tower Awards. Ano po itong parang ngayon ko lang po narinig. Bago po ba itong Tower Awards? Ano po layunin nito? Yung Tower Awards naman po ay ito ay proyekto ng yung efforts ito ng tatlong ahensya. Yung Rotary Club of Manila, Yep. yung PMAP, People's Management Association Association of the Opo. Philippines, at saka yung DOLI. Mhm. Ngayon, taon-taon ito linulunsad nila at ang concept nito ay para parangalan ang mga achievers ng Opo. blue at white collar workers Mhm. na nagpapakita ng magaling na extraordinary talent, innovation. Para sa ganon, hindi lang pantay sa ordinaryong manggagawa, kundi talagang nag-i-excel sila, skills-wise, etc. Kaya pinararangalan ito all over the Philippines ito. At ang mga judges naman ay mga batikan ng mga judges, pinipili lang sila base sa criteria ng mga judges. At taon-taon sa Labor Day, pinararangalan sila. Oo nga po, Yusek. Last year, sa Malacanang tayo, Nag-award. Opo. nag-award. Opo. Si Presidente BBM mismo ang nag-award. ba? Ng, Apo. Ngayon, dito tayo sa SMX, Mhm. baka sakaling pag mayroong time ang ating mahal na presidente, mahal na opo. Pangulo, ay siya rin ang mag-award ng Tower Tower Awards. Awards. Yusek, kanina na-mention natin yung DILIP sa yung tupad. Pero di ba sir, magbibigay din tayo ng mga Kadiwa stores this year? Nakakatuwa yung concept, di ba sir? Kadiwa stores. Mga ilang Kadiwa stores po kaya yung ma-award natin sa mga benepisyaryo ngayong taon na to? Sa ngayon, Idikay, mayroon dalawang organisasyon ang bibigyan natin ng Kadiwa stores. Pag Isa- sinabi po nating Kadiwa Stores, Yusek, ito po ay... Ito ay mas malaki kaysa yung Cards. Ah, mga parang- Nigo Card. Opo. Yeah. Ito ay
ibinibigay natin sa asosasyon. Mhm. Halimbawa, isang asosasyon na gusto nilang magtinda, binibigyan natin ng puhunan ng kadiwa para maging permanente na kadiwa stores yan. Opo. Kung saan lahat ng mga mamamayan o kaya Na gustong mga- mamili ng gusto murang mura, bilihin. doon, Opo. May doon option. sila. Mhm. So magiging permanente na structure Magiging na to. permanente Mas na. malaki kesa sa normal na mga livelihood na binibigay Oo, po mas ng malaki Department ang ano. of Labor. Pero ng yung employees. lugar po nung pagtatayuan ng USEC, ang mamimili po yung beneficiary po natin Na association. Sila ang mamimili kasi alam nila ang kung saan ang maraming tao at maraming kumbaga ang kalakalan. maraming Opo. mapapagsilbihan ng mga taong Tama, bayan. Nakakatawa. At saka may sinabi ka kanina, Edikay, tungkol dun sa tupad. Yes, sir. Yung ating yung tupad payout natin Opo. ay ito ay cash for work ito. Mhm. Ibinibigay ito sa mga taong nagtatrabaho Mhm. pagkatapos siniswelduhan natin. Mhm. Ang sa ngayon ay mayroon tayong 306,061 na beneficiaryo Ang dami. sa dami. all over the Yeah. Philippines. Oo, 361,000. At mayroon tayong 274 na payout sites Mhm. all over the Philippines. Ngayon, ang ating nakalaan na pasweldo para sa kanila ay 1,666,556 1,666,556,567 Pang ngayong taon lang po ba yun? Para ngayong taon lang. Simula January January. hanggang April pa lang Kaya Sir kung Yuel. kung i-add mo ang tupad payout natin at saka yung DILP assistance ay aabot ito, Sir Joel, ng humigit kumulang ay aabot ito ng 2 billion Wow. Opo. 6,464,730.75. Yung pong mga kasama ho natin na nagtatrabaho po as mga beneficiaryo po sa tupad, long term po ba o mga ilang buwan lang po ba yung trabaho para sa mga kababayan po natin na curious, bigla na curious? Oo nga ang tupad emergency employment natin Opo. ay 10 araw, Mm. 90 days, depende sa pangangailangan. Mhm. Para makatawid. Ano po, Yusek? Marami ang trabaho na Na-assign sa kanila. na-assign sa kanila. Kumbaga, depende po yung Beautification, sahod. Mhm. kanal, pag-ano ng kanal, Planting. Planting, yung paggawa lahat ng bangka. po. Paggawa ng bangka. net. Mm. Opo, marami pong So, ginagawa marami marami pa lang ng pwedeng tupad. gawin as tupad. Marami, beneficiary. maraming Opo. Yes po, Yusek. Saka, Marami po. Yusek, di ba lagi natin itong near-roll out immediately kapag may calamity, di ba po? May May calamity. typhoon, may... Yan, lagi natin typhoon, naririnig. o Opo. kaya katulad ng mga oil spill, Mhm. Mhm. yung mga pinapapagtrabaho nagtatrabaho ang mga tupad workers dito para Ma-address yung pangangailangan ma-address dun yung sa- pangangailangan, Opo, typhoon, sa region na yon or sa o city earthquake, na yon. Yes po, Yusek. Kahit yung mga parang disaster yata. Mga disaster. Kahit pwede. pwede. Tumutulong sila mag-clear, Opo. tumutulong sila maglinis, Oo. tumutulong sila mag-ayos. Napakaganda ng layunin talaga nitong... Napakaganda. Oo. napakaganda. Kasi kahit na-interrupt na yung kanilang hanap buhay dahil nga may calamity, nagkakaroon sila ng pagkakataon maghanap buhay, kumita, and yet nakakatulong pa sila sa community kung saan sila nakatira. Yung pag-asa, iba po yung naibibigay nun na hindi lang basta ibinibigay yung tulong, kundi yung pag-asa na magkaroon na panibagong simula ulit. Kahit na At pagkatapos saka ang ng kagandahan calamity. dito sa ating emergency employment, talagang pinaghihirapan nila. Nagtatrabaho talaga sila bago sila makakuha ng sweldo. Sweldo. Tama po. Mas masaya kasi kung
pinaghirapan mo, Hard-earned. hard-earned mo ng ano eh. Oo nga, Yusek. Sir, na-mention nyo kanina, may convergence tayo nung Department of Agriculture. Paano naman po yung mga ibang paraan na pinapalakas ng Department of Labor and Employment, yung ating pakikipagtulungan sa ibang government agencies dito sa ating mga serbisyong binibigay sa mga manggagawang Pilipino, Yusek? Edikay, marami tayong mga convergence efforts sa iba-ibang ahensya. Mayroon tayong convergence ng BI tungkol naman sa Alien Employment Permit. Mayroon tayong convergence with the Department of Agriculture tungkol naman dito sa mga kadiwa, Yes po, sa Yusek. pagbibinta nila ng mga agricultural produce. Mayroon tayong convergence with the SSS, LRA, SEC. Mayroon din tayong convergence with UP on paralegal. Mayroon tayong convergence on CHR para mapabilis at mapabilis ang investigasyon ng mga human rights cases at para mabigyan sila ng kaukulang financial assistance doon sa mga nangangailangan. Whole of government approach. Whole of talaga. government approach tayo, Sir Yuel. Opo. Yun ang magandang nakikita natin na hindi lang iisang ahensya, kundi sama-sama. Iba yung nagagawa pag sama-sama Totoo ang mga po ahensya yun. ng pamahalaan, Yusek. Sir Yusek, isang question pa. Nung nakaraang Labor Day po, nanawagan po yung Pangulo sa ating mga regional wage boards na reviewin yung minimum wage sa kani-kanilang mga rehiyon. Meron po ba tayong maibibigay na update sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong umaga, Yusek? Sa Edikay, sa ngayon, as of now, lahat po ng 16 regional offices natin, sa 16 administrative regions, mula sa NCR, CAR, lahat, ay nagkaroon na ng wage adjustment. Pati yung mga kasambahay, hindi lahat ng mga 14 ng kasambahay nagkaroon na ng wage adjustment. Opo. Nakakatuwa nga kasi yung ang pinakahuli natin, Bicol at saka Region 11. Yung sa Bicol kaya nahuli yon dahil mismo ang labor sector Nag-request. ang nag-request na wag muna nating pag-usapan ang labor adjustment, ang wages sa labor kasi nga nagkaroon ng Katakot-takot. series of Bagyo. typhoons, Tama, bagyo opo. sa Bicol Bicol. region. Opo. So, idiniper muna nila. Noong 2025 lang, first quarter, nagkaroon ng wage adjustment ang Bicol. Ganon din ang Region 11 kasi sila ang nahuli ng yung anniversary nila. Matatandaan mo, Edikay, Sir Yuel, na ang ating mandato sa ang wage fixing natin ay 1 year from the time na last Na-implement. yung last na wage order mayroon 1 year, 12 months bago Magkaroon ulit ng panibago. manibago Opo. ulit. Ngayon dahil nga dito pinabibilisan ng ating Pangulong Presidente Bongbong Marcos para reviewin ng maigi ang ating wage order. Ibig sabihin po ba yan ngayon may ongoing po na pagre-review? May ongoing na pagre-review ngayon na Sir Yuel. Kaya mukhang may aasahan po ba tayong good? Taon-taon Taon-taon naman yan. Taon naman po yan. No, Ang kagandahan kasi ng ating regional tripartite wage and productivity board ay ang kagandahan kasi dyan ay number one, bago mag-issue ng wage order, nagkakaroon muna talaga ng public consultation, yung tripartism pinaiiral talaga between labor, management or employer. Lahat kailangan makonsulta. Lahat kailangan. At saka yung tinatawag na yung ating collaborative efforts between labor and management. Kaya pinag-uusapan talaga nila na ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board ay ang composition po yan ay hindi lang kundi
dalawang representatives ng labor, dalawang representatives ng employer, at saka ang chairman ay Dolly. Opo. So talagang Tripartite. tripartite Tripartite talaga. talaga. Pinaiiral talaga dyan. At wow, kasi last year parang significant din po yung naging pagtaas. From tama. sa NCR. Opo, sa NCR Oo, sa atin. Sa yes. NCR. CR base sa aking datos ay nasa 645 ang kanilang Kasalukuyang Minimum umiiral po. minimum wage. Opo. At saka ang kasambahay ay 7,000. Opo. Yusek, so ngayon po, nandito na tayo sa ating tail end ng ating usapan. So, Parang nakakabitin oo kapag nga, parang gusto pa natin mag-discuss with Yusek Juni, Opo. di ba? Pero po, bigyan po natin ng pagkakataon na imbitahan niyo po yung ating mga nanonood at nakikinig na dumalo po sa ating mga activities na prepare para po sa kanila ngayong Labor Day, Yusek. Mali pala ako na sinabi kanina, isang buwan, isang linggo na lang pala. Oo, Kulang-kulang, isang Labor Day linggo na na. lang, Oo. Labor Day na, Mayo 1, May 1. Opo. So, Yusek, ano po? Nananawagan po ako sa lahat ng lalong-lalo na sa mga gustong ma-employ ngayong Labor Day sa ngalan po ng aming kalihim na si Secretary Bienvenido Ilagüesma. Nananawagan po kami na lumahok kayo sa ating job fair kung saan all over the Philippines yan ay mayroong 100,000 na job vacancies. Magdala lang kayo ng mga resume at yung mga iba naman, nandiyan yung sa job fair natin, nandiyan yung mga Dolly services natin katulad ng ating advisory ng legal advisory natin. May legal advice. May, Opo. nandyan din yung mga one-stop shop, SSS, pag-edit. Ano man yung pangangailangan talaga. Ano ng man ang isang pangangailangan. manggagawa. Kung kailangan, mayroon nga kaming pinag-usapan kahapon na baka kinakausap namin ang Department of Health na magkaroon ng X-ray Opo, para tapos na. para tapos na. Halimbawa, Pre-employment medical exam. pre-employment medical exam na hindi ha-hide on the spot Opo. dahil Kulang ng kulang medical. ng X-ray. Oo. Mayroon Meron na ring X-ray para doon. ma-hire on the Oo. spot. Maganda. Diba? Sama-sama Para na. one-stop shop lang talaga. Labor Undersecretary Attorney Felipe Egarco, sir, ang USEC for Legislative Liaison, Legal Affairs, and General Administration at ang chairperson ng Labor Day celebration ngayong taon. Maraming salamat. Maraming salamat sa Sir pagsama sa Joel. amin ngayon, Maraming Sir Juni. salamat, Sir Opo. Edikay. Sir, imbitahan po namin kayo Opo. ulit. Marami pa pong Sa ulitin. pagkakataon. Oo, na marami tayong mapagdiskusyonan, Yusek. So, inaasahan po namin na paunlakan niyo ulit ang aming imbitasyon sa susunod. Kami naman po ay nakahanda at willing na maimbitahan sa ganitong klaseng para pairali namin ang aming programa ng Dolly. Palagay ko hindi lang kami ni Idi kaya nakangiti ngayon. Marami. Lalo po higit 100,000 trabaho po ang bukas Yes. sa ating Labor Day celebration. Kaya wag niyo na pong iba't ibang rehiyon ang kalahok dito. Kaya wag niyo na pong palampasin pa. Para po sa mga kababayan natin, lalo sa mga nakikinig ngayon sa buong Pilipinas via DZRH Radio. Ayan ho, iba't ibang sites, iba't ibang rehiyon po ang magbubukas para sa ating selebrasyon ng Labor Day ngayon pong taon. #ECC Work Related sa DZRH. Talaga nga namang napakabilis ng oras. Meron na lamang po tayong 8 minuto bago mag alas 11 ng umaga. At i-announce na rin po natin ang winner sa ating easy question. Pero bago yan, ano muna ang ating easy answer, Idikay? Hi, Sir Yuel. So, ang question natin kanina, di ba? Parang ano ang trabaho ng ating ni Sir Felipe kanina? Na Na-feature sa ating kwento Oo, ng na-feature pagbangon. sa ating kwento ng pagbangon. Siyempre, yung trabaho niya ay seaman po. Yun ang Seaman. sagot, di ba? Nagbabarko. Seaman. Oo. Nagbabarko siya. Siya po ay isang seaman.
So, ang ating winner po ngayong umaga ay si Mr. Nino Lumanlan. So, dahil po isa lang ang ating winner kasi special yung ating celebration at special din yung premyo na makukuha niya ngayong umaga. Ayan. At syempre, hintayin nyo lamang po ang message na aming executive producer na si Miss Peachy Gonzalez at wag maniniwala sa marami pa naman nagkalat yung fake news. Ang daming scam ngayon, Sir Yuel. Oo, dapat po kay Miss Peachy Gonzalez lang po kayo tatanggap ng mensahe. Pag Siya may lang po. nag-message na maganda sa inyo, Oo, siya yun. na No? Siya yun. Oo. Siya yun. At iyan na po ang kabuuan ng ating programa sa susunod na linggo. Marami pa tayong tatalakayin tungkol sa Employees Compensation Commission. At thank you, Sir Yuel. At kung meron silang mga karagdagang katanungan tungkol sa ECC or sa Employees Compensation Commission, wag po kayong mag-atubili. Bisitahin niyo po ang aming Facebook page. Hanapin niyo lamang po Employees Compensation Commission or pumunta po kayo sa aming website www.ecc.gov.ph. Muli po, ako po ang inyong action woman, Attorney Kaima Villa Velasquez, na naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. Sa ngalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po si Yuel Reyes. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Miyerkules dito pa rin sa #ECC Work Related. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 10 ulit ng umaga, hatid sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho ng DZRH at ECC Employees Compensation Commission. #ECC Work Related. Kasama muli ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. #ECC Work Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.